Hello mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Sa puntong ito ay magbibigay po tayo ng pagpapahayag at ng ating reaksyon na rin tungkol sa naganap na hindi kanais-nais na aksyon ng ating mga kapulisan sa Philippine National Police sa kaganapan po sa Cebu City. I'm talking about the incident ng 3 times attempt of dispersal sa peaceful assembly po ng grupo nila dating Congressman Mike Defensor and the former Congressman Jing Paras at nila Ginoong Moises ng Cebu and John Abines na nagnais po noong nakaraang araw na magsagawa ng peaceful assembly for the expression of their criticism hinggil po sa umiinit na issue ng katiwalian at malawak na korupsyon na naganap sa ilalim po ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Nagkataon po na nandun sila sa Cebu dahil mayroon din pong pagtitipon ang mga Duterte Riders Philippines at iba pa pong mga community volunteer organizations calling for Marcos resign na uri ng organisasyon na nagkakaisa. At in-invite po ang grupo mula po sa Kampilan, Katipunan ng Mamamayang Pilipino para po sa pagbabago ng ating bayan na nire-represent ni Congressman Jing Paras. At itong grupo din po ng People's Transition Council nila Congressman Mike Defensor. Pagdating po doon, mayroon din pong nakatakda na isa sa mga events related po sa ASEAN Summit preparation. At may mga leaders and some cabinet or minister officials ng ibang bansa at expected po na pumunta si Bongbong Marcos Jr. as one of the guests sa ilang event na nakatakda sana na magsasalita siya in preparation na ito sa paparating na ASEAN Summit this year. Subalit, nang magkaroon na po ng pagtitipon na mapayapa at hindi naman nag-obstruct sa traffic, dinisperse po ng mga pulis at hindi po kinilala ang constitutional guarantee na nakasaad po sa ating Bill of Rights. Fundamental po yan na dapat naintindihan ng mga pulis. Kung hindi intindihin ni Marcos at nila Romualdez, yung ating mga law enforcement agencies, ang ating law enforcement officers, ay dapat alam nila na ang peaceful assembly po, with or without permit, yan po ay pinapayagan. Basta hindi ka manggugulo, hindi ka mananakit, walang karahasan, at hindi ka maninira ng ari-arian o anumang kaguluhang pag-uudyukan ng mga karahasan. Peaceful assembly nga di po ba? At kahit pa yan ay bumabatiko sa gobyerno, basta hindi naman nananawagan ng armadong pakikibaka o ng terorismo, pinapayagan po yan sa batas at pinoproteksyonan, hindi lang pinapayagan. Nasa saligang batas po yan sa Article 3, the Bill of Rights. The right of the people to peaceful assembly for the redress of grievances on the government. Ayun, to petition the government na pakinggan ang mga hinaing na ito. Subalit instead na respetuhin at iprotektahan ng Philippine National Police ang ganyang karapatan na nakasaad sa saligang batas, ay pinili po na sila ay itulak at wag bigyan ng pagkakataon na makapagpahayag ng mapayapa. 3 times. Hindi pa nakontento ang mga pulis, kaya nga sa title natin nakalagay dyan, Police Brutality, Standard Operating Procedure na ng PNP, at ang isa ay ang de facto martial law na ba? Hindi dinideklara pero parang ginagamit na rin direkta ang mga instrumentalidad ng martial law, the way the law enforcement and security sector right now treat ang ating mga kababayan na nasa oposisyon ng political fence ngayon at nagiging bahagi ng mga kritiko sa pagpupuna at pagtatakwil dito sa malalang usapin ng iskandalo sa korupsyon at pandarambong na kinasasangkutan ni Marcos Jr. at ng kanyang pinsan na si Romualdez at ng buong pamilya halos ni Marcos Jr. Yan pong tanong ng taong bayan at ng maraming mamamayan. Nasa de facto martial law na ba ang kalagayan ng ating bansa? Nakakalungkot po yung masaksiyan mo
that even ang pag-live stream ni former Congressman Mike Defensor ay halos hindi niya po magagawa dahil dinidikitan siya ng 4-5 pulis, no? Para ipakita sa kanya that you're not allowed to do that, you're not welcome here. Mali po yun eh. Kailangan pong maunawaan nila General Nartatis at ng mga pamunuan ng Philippine National Police and even ng Armed Forces of the Philippines, even ng National Bureau of Investigation. While Marcos is the president, totoo yun. Pero hindi po siya ang may-ari ng gobyerno. At hindi rin po siya pwede ang nagdidikta ng batas. Mananatili po ang espiritu at diwa ng batas. Kung anong tama, yun pong dapat sinusunod. Hindi kung ano ang para makapagpasipsip kay Marcos at kay Romualdez. No? Ang punto natin is very simple. Nasa saligang batas po yan eh. And the Constitution guides every officer and functionary and every official and every employee and everyone sa atin, dapat sumusunod tayo sa saligang batas. Dahil we are a government of law, not a government of men. So kahit gusto nyo pang magpasipsip kay Marcos, una sa lahat po, taong bayan, mamamayang Pilipino po, ang inyong totoong boss. Ang totoong bumubuhay sa atin, ang bumubuhay sa gobyerno, mamamayan. So kung mapayapa, walang karahasan, hindi naman nag-obstruct ng traffic na sa gilid lang ng kalsada at nagpapahayag ng kanilang saloobin, at yan ay garantisado na dapat pinoprotektahan at kinikilala at hindi nilalabag ayon sa probisyon ng Bill of Rights, bakit hindi kayang panindigan ng ating mga pulis na respetuhin ito? Kaya naman po, nagpahayag din ng kanyang saloobin si Congressman Mike Defensor at ganoon din po si Congressman Jing Paras na parang nasa martial law na ang Pilipinas. Exactly the way it was done during the time ng tatay ni Marcos Jr. na si Ferdinand Marcos Sr. Na basta-basta ka na lang dadamputin, basta-basta na lang kayong i-disperse, basta-basta na lang kayong aaristuhin dahil kayo ay bumabatiko sa administrasyon. So kahit hindi ka pa CPP, NPA, NDF, ay makakatikim ka ng karahasan mula sa State Security Forces. Na very classic na yan pong ginagawa noon ng tatay ni Marcos Sr. Kaya nauso pong panawagang Marcos, Hitler, Diktador, Tuta, Pasista. O Hitler dahil si Adolf Hitler nga mabangis at malupit na uri ng naging leader doon sa Germany na pinagmulan po ng digmaang pandaigdigang ikalawa. Tuta, di tuta ng kano dahil nga sunod-sunuran sa ididikta sa kanya kagaya ng anak niya rin ngayon na mga utusan ng Amerika sa loob ng sariling bansa kahit sila ang namumuno ng gobyerno. Kaya Marcos, Hitler, tuta, diktador, totoo naman. Sinuspend niya ang Kongreso, Senado, ang mga media at siya lang nag-uutos at gumagawa ng batas. At pating Korte Suprema naging rubber stamp, kaya diktador. Pasista, ginagamit ang puwersa ng militar at pulis para gumawa ng karahasan at supilin ng marahas ang mga mapayapang pagkilos at pagtutol ng mga mamamayan. Ayun, exactly why former Congressman Jing Paras, former Congressman Mike Defensor, and even ang ating kinikilala na matapang at matatag na kongresistang bata na si Leandro Liveste, yon din pong kanyang paniniwala na ang ating bansa ay mayroon na pong tinatawag na de facto martial law. De facto meaning hindi formal na dinideklara. Kasi ang isang martial law na ginawa ng tatay ni Marcos Jr., dineklara niya. Nagkaroon po siya ng Proclamation 1081. At ito po ay isang formal na deklarasyon ng martial law sa buong Pilipinas, and it was called de jure. According to the law and powers of the President, pwede siya magdeklara ng martial law. Ngunit ginamit yon ni Marcos Sr. para mang-abuso at lalo pa pong maging madulas at swabe ang pandarambong sa kaban ng bayan habang inaabuso at tinatapakan ang karapatan ng mamamayan dahil wala na pong kalayaan sa pagpapahayag at pagtutol ng mapayapa. Dumami ang mga NPA, lumawak po ang armadong paglaban dahil nga sa kagagawa ng tinatawag noon ng tatay ni Marcos Jr. na Marcos, Hitler, tuta, diktador, pasista. Yon, kumalat po yon. Sa ngayon po, itong si Marcos Jr., hindi lang po walang bayag at walang paninindigan. Mahilig din pong gumamit ng poder at kapangyarihan na similar sa mga instrumento ng martial law without declaring martial law dahil takot siya
ng kanyang mga kaalyado ay pumalag, no? Ang ginagamit niya na mga mersenaryo, kagaya po ng CPP, NPA, NDF na mga bayaran na ginagamit niya to attack the Duterte political camp. Ang mga hilaw na komunista na grupo nila Hontivirus, ang mga yellow pink zombies ni Laila de Lima at ng kanilang kabalahibo, ang kapareho ni Trillanes, yung mga alyado ni Marcos na ginagamit sa kanilang political demolition jobs, ay natatakot si Marcos Jr. na mawawala ito kapag diniklara niya openly ang martial law. Kaya nagkakaroon ng selective de facto martial law laban lamang sa mga those aligned to the Duterte political camp. Ayun. Mali po yan. Hindi po yan tama sapagkat sino man ang nakaupong presidente, ang Philippine National Police, ang Armed Forces of the Philippines should be, ought to be, and must be on the side of the law. Ang batas nagsasabi, lalo ng pinakamataas na batas, ang saligang batas, nagsasabi na ang karapatan at kalayaan ng mamamayan ay ginagarantiya sa konstitusyon under the Bill of Rights, ang mapayapang pagtitipon, mapayapang pagpapahayag, pati na po ang pag-criticize sa gobyerno ng naaayon sa lehitimong mga isyu at saloobin at sentimento ng mamamayan. Iyon. O bakit po kailangang i-disperse ang mapayapang pagtitipon sa Cebu, showing the signs of excessive police enforcement na lumalabag na po sa garantiya at proteksyon ng mamamayan na nagsasagawa ng mapayapang pagtitipon at malayang pagpapahayag ng naaayon sa saligang batas. Hindi nila nirespeto po ito. Kaya tayo nagbibigay ngayon ng reaksyon kasi ito rin po ang mangyayari sa iba pang mga pagkakaroon ng pagtitipong mapayapa at ayaw na makita nila Marcos at nila Romualdez na lumalakas at lumalawak ang nagagalit na sentimento ng mamamayang Pilipino na nananawagan na dapat lumayas na sa poder si Marcos Jr. dahil nilulugmok at binubulok niya ang gobyerno at ang buong lipunang Pilipino at lalo lamang dumadapa at gumagapang na ang ekonomiya ng bansa na lalo pang nagpapahirap sa milyong-milyong mamamayang Pilipino. Ayaw nilang may nagsasalita. Kung hindi ka gigipitin, iharas ng intimidation, surveillance, ipapahiya ka ng mga troll armies nila, buligligin ka, kakasuhan ka. Piperwisyuhin ka ng PNP, nang kaliwat ka ng pagsasampa ng kaso at reklamo. Sa piskal, o kaya umakyat sa korte, papawarant o arrest ka nila. Marami po ang ganyang ginagawa nila. Pero ngayon, nakita din natin sa Cebu na ipinaaresto nila ang local leader na nagngangalang si John Abines at kinumpiska ang 10 motorbike o motorsiklo na ginagamit sa protest caravan na nasa gilid ng kalsada. Hindi naman po pumapagitna at hindi naman nagkakaroon ng traffic obstruction. Subalit, hindi pa natin nakukuha ang update kung na ibalik na ang confiscated illegally ng mga pulis na mga motorbike ng mga riders na sumama po sa Peaceful Assembly sa Cebu dahil natatakot ang gobyerno ni Marcos na makita ng mga dignitaries or foreign delegates coming from other countries sa Southeast Asia na dumalo po sa isang konferensya sa paghahanda ng mga gobyerno upang maging successful ang gagawing ASEAN Summit sa Pilipinas this year. Natatakot sila na mapapahiya si Marcos sa media dahil may mga foreign media po na pumunta ng Cebu nung nakarang araw. At i-observe po sana ang ganitong pagtitipon. Mukhang hindi naman dumating po si Marcos Jr. dahil mga 2 araw na hindi nakikita in a public display of engagement among schedules na nakalista kay Marcos ang kanyang sinasabing diverticulitis na sabi niya kayang-kaya naman ito ay manageable na uri ng karamdaman, ngunit mukhang 2 araw na hindi po nakikita in public appearance si Marcos Jr. Isa pa yan sa pag-uusapan natin bakit mahalaga po ang full disclosure ng kalagayang pangkalusugan at medikal, antas ng kanyang kalagayang kalusugang mental at pisikal ng presidente. Bakit mahalaga yan? Sapagkat nakasalalay po dyan na hindi dapat mag-left into the hanging, na nakatiwangwang sa hangin ang kapangyarihan at poder ng isang presidente dahil siya ay
incapacitated o ginugupo na ng kanyang karamdaman. That must be explained fully to the public. At kung ito po ay may epektong seryoso sa pangpisikal at pangkalusugang kalagayan ni Marcos, pati sa kanyang mental health condition, ang kanyang iniindang karamdaman, na nagdududa ng mamamayang Pilipino na hindi lang ito simpleng diverticulitis, nagsasabi na ngang iba baka yan ay colon cancer. Critical and serious illness yan that requires the President na dapat mamahinga at ibakante ang kanyang posisyon sapagkat yan ang mandato sa batas. That there will be vacancy to the office of the President if the President resigns, mag-resign. If the President dies in office, namatay habang siya ay incumbent pa. Pangatlo, na-impeach at na-convict sa impeachment court. At pang-apat, na-render incapacitated due to illness or any health reason na nagpa-incapacitate sa Presidente. Kaya mahalaga po ang full disclosure, mga kababayan. Sapagkat hindi pwedeng nakatiwangwang tayo nang nagpapatakbo at namumuno ng gobyerno ay mga cabinet secretaries lang ni Marcos. They do not have the real mandate of the people. They are only appointed by the President. But the elected mandate of the people na ipinasa po kay Marcos can only become an authority of the President in case of incapacity or vacancy sa office niya kung magkakaroon ng constitutional line of succession. Meaning to say, kailangan pong pumasok ang Vice President. At nagkataon na yan ay si Sara Duterte. Nagkataon, incidental po yan, because it's not the person but rather the office that is being declared by the Constitution na ang Vice Presidente ang sasalo at hahalili bilang Pangulo ng bansa in times of nag-resign ng Presidente, namatay siya during the term of his office, at ito po ay na-impeach at na-convict o kaya ay naging incapacitated. Takot na takot sila kay Sara Duterte dahil makukulong talaga ito sila Marcos, sila Lisa Araneta, itong pamilya ng mga sindikato at mandarambong, pati si Martin Romualdez at mga kasamahan nila sa sindikato ng pangungulimbat at pandurubo sa kaban ng bayan. That is why they're trying to hide and they're trying to make it without full public disclosure ang impormasyon hinggil po sa aktual na kalagayang pangkalusugan ni Ginoong Marcos. Iyon, kaya nga nakakatakot para isipin natin na baka hindi na nga si Marcos ang nagpapatakbo sa gobyernong ito. Kasi kita ninyo, ang pulis ngayon ay hindi marunong kumilala sa batas. They are supposedly professional law enforcement agency and therefore, they are considered as professional law enforcers. Pero hindi ganyan po ang akto ng mga pulis ngayon. Parang sila ay pribadong utusan ng mga bodyguard at security guard ni Marcos, kapareho din po ng AFP na nawala po ang kanilang sigasig at tikas na sila ay dapat naglilingkod sa interes ng mamamayan, hindi ng mga buaya at abusado at magnanakaw na mga politiko, lalo na po ang presidente na nasasangkot sa ganitong iskandalo. At dapat ang mga pulis at ang sundalo will always be on the side of the people, sa interes ng taong bayan, hindi sa interes ng politiko, and on the side of the law. Kung ano pong batas, yun ang sundin. At nakalagay sa batas na hindi pwede po ang panunupil at pagpigil sa kalayaang magpahayag ang mamamayan at mapayapang magtipon-tipon. Yan ang ginawa nila sa Cebu. Kaya tumutugma ito sa naging obserbasyon ngayon ni Congressman Leandro Libeste at marami pang ibang sektor na nakakaramdam. Like ako, pabalik-balik ako sa Quezon City Prosecutor's Office ngayon dahil kinasuhan din po ako ng inciting to sedition. Hindi po inciting to seduction. Inciting to sedition. At yan po ay kapareho ng ikinaso din kay General Romeo Pukis. So I have to find a lawyer to volunteer dahil hindi ko naman kayang magbayad ng abogado. Kulang din pong kinikita ni Ka Eric sa ating YouTube. Maliit lang naman para mag-survive sa pamilya ko. Kailangan ko pong harapin ang perwisyo na ito. And these are signs na ang gobyerno ni Marcos ay hindi bukas sa anumang kritisismo at sinusupil ang kalayaan sa pagkilos ng mapayapa at pagpapahayag at pagtitipon-tipon ng mga mamamayan. Exactly what we have observed na nakita naman ng ating mga netizens sa social media nang naipost po kahapon ang nangyaring pangaharas, panggigipit at equivalent to acts of police brutality
and violations of the people's constitutional rights na ginawa nila sa Cebu City. So mga kababayan, sundan po ninyo ang pagbabaybay natin ng mga kaganapang ito na ipinapaliwanag natin that the only way for Marcos to be pushed back, na itulak sila na wag tayong papayag na ganito ang kalagayan natin na may de facto martial law, is for our people to be aware, for our people to be courageous. Dapat po matapang at buong loob ng mamamayang Pilipino, sapagkat ang mga despotiko at mga diktador at mga mababangis na leader ay naghahari-arian kapag duwag at alanganin po ang pagkakaisa at paninindigan ng mamamayan. Ayan. So sana po ay itigil na ni Marcos ang ganitong uri ng de facto selective martial law, sapagkat mas lalo niya lamang niyang ginagatungan ang mamamayang Pilipino na magkaisa pa lalo at maghanap ng pagkakaisa among other sectors and organizations para sa sama-samang pagkilos nila to protect their fundamental rights, and of course para po baguhin at reformahin din ang nabubulok na gobyerno. Maraming salamat sa pagsubaybay at pagtangkilik ninyo sa Ka Eric Celis video analysis at video talakayan through our YouTube channel. Please help our subscription, promote our channel and videos. Malaking bagay po yan para sa monetization ng ating channel. And sa gustong tumulong at sumuporta sa ating People's Advocacy Center na Bangon Sambayanan against corruption and against abuses in government, at para po mapataas natin ang kamalayan ng mamamayang Pilipino, pwede po kayong sumuporta through the GCash line na 0916-308-7710. 0916-308-7710. Rohilda Celis po ang pangalan kay Langking. Maraming salamat. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ito po si Ka Eric, and may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay!